Iniimbestigahan na ng House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang mga questionableng flood control projects sa kanilang distrito. Isa riyan ang personal niya pang inspeksyon kanina. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Personal na ininspeksyon ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang isang nakatiwangwang na flood control project sa Caloocan City. Ayon kay Erice, nadatnan na lang niya ang proyektong ito at nanghihinayang lang siya dahil hindi ito nagawa ng maayos. Ito yung maliwanag na mga naaksayang salapi. Daang milyon na aksaya yung salapi ng gobyerno dahil sa mga ganitong uri ng proyekto na wala namang master plan na drainage. For example, here, merong dalawang drainage system sa magkapila. Hindi naman to ganong binabaha, itong lugar na ito. At makikita mo, ngayon, gumawa sila winasak nila yung concrete na bago pa. So, nakita nyo yung concrete, meron ng wasak doon. So pagsisimula na yan ng deterioration ng concrete. Sinimulang gawin ang proyekto sa ilalim ng pamumuno ni dating Caloocan City 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy na ngayon idinadawit din sa iba pang issue ng flood control projects. Wala pang bagong pahayag si Uy pero una na nang iginiit na lahat ng kanyang naging proyekto bukas naman sa publiko at maaaring suriin ni numan. Nanindigan din siyang malinis ang kanyang record at sana'y huwag namang isangkot sa issue ang mga wala namang kinalaman. Giit ni Erice sa ngayon, nagsisiyasat pa siya ukol sa mga proyektong pang-infrastruktura sa kanilang distrito. At kapag natapos ito, magsusumiti siya ng report sa DPWH. Yung mga problema dito na susolusyonan natin dahil nga sabi ko, ngayon nasa process na sila ng termination and rebidding of projects na iniwanan. Pero it will take time. It will take time. Dapat talaga ibabalansin talaga yung problema na ito kung paano magtutuloy-tuloy pa rin yung construction industry, pero dapat maingat na maingat. Para masugpo na ang korupsyon sa bansa, itinutulak ni Erice na magkaroon ng malalimang reforma sa gobyerno. Sa kanilang panig sa House Minority Bloc, isa sa mga isinusulong nila ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Dapat talaga kung may investigative body, dapat created by law. Tapos with enough powers, funded by the government. Dapat nga may prosecutorial power na sila, diretso na, from them to Sandigang Bayan. Kasi hindi naman maasikaso ng ombudsman lahat yan. Otherwise, ang ombudsman, yun na lang ang gagawin. Paano naman yung ibang trabaho? May ganito na ring panukala si Navotas City Representative Toby Tiangco at kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso, umaasa siyang isa ito sa mga mabibigyang prioridad. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.